Ampalaya, bayabas at lagundi, ilang lamang po yan sa mga herbal medicine na napatunayan ng nakatutulong sa kalusugan. Katunayan, may ilang namimigay ng alternative medicine kit para sa mga karaniwang sakit. Pero payo ng Department of Health, dapat pa ring sabayan ng pagpapatingin sa doktor ang mga alternative medicine. Nang mabalita ang mainam umano sa high blood ang dahon ng serpentina, nagtanim nito sa kanilang bakuran si Mang Domingo Lopez. Regular niya itong ginagawang tsaa, iniinom kasabay ng kanyang maintenance medicine. Tiisin mo lang, ay mapait eh. Siyempre pait talaga yan. Buti ko, tinitiis niyo yung pait. Oo, siyempre. Alam mo wala yung sakit mo. Ang kapitbahay niyang si Mang Herminio, napatunayan naman daw na epektibo ang native na luya pang alis ng sakit ng tiyan. Bukod sa luya, bilib din daw siya sa healing properties ng dahon ng guyabano at celery na nakatulong daw para maibsan ang kanyang hypertension. Ang effective na ininom ko yung celery. Celery. Nilalaga ko yung celery, iniinom ko yun. Ang guyabano naman, effective talaga, may anti-cancer property talaga ang guyabano. Ikinakampanya ngayon ng Maynilad ang paggamit ng alternative medicine. Nagsimula na sila mamahagi ng alternative medicine kits sa mga komunidad sa Metro Manila. Makikita rito ang tibag ng luya para sa sakit ng tiyan, dahon ng bayabas para sa diarrhea, dahon ng lagundi para naman sa asthma, lagnat at ubo, maging asin para sa sore throat, paso sa bibig at pananakit ng gilagid, at baking soda para naman sa sunburn, rashes at insect bites. Pinapamigay namin to sa mga low-income communities na customers namin. Initially talaga to for awareness para makita nila na ito yung mga basic na ingredients sa bahay na pwedeng gamitin. Kasi alam naman nila na meron na silang mga asin o kaya mga bayabas sa paligid, sa bahay, pero hindi nila alam na pwede yung gamitin para dun sa mga common ailment. May 10 ng herbal medicines ang napatunayan na ng Department of Health na nakatutulong sa kalusugan. Ito ay ang Acapulco, Ampalaya, Bayabas, Lagundi, Ulasiming Bato o Pansit-Pansitan, Sambong, Tsaang Gubat o Wild Tea, Yerba Buena o Peppermint, Bawang at Nyug-Nyugan o Chinese Honeysuckle. Makikita ang listahan ng mga ito sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare sa website ng DOH. Paalala lang ng DOH, ano man ang balak inuming gamot, regular na gamot o alternative man, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor. Kung sa tingin nila on their side makakatulong ito at hindi naman makakasama sa present condition nila, we do not see anything wrong with this one. Pero wag lang iwawaglit o iwawala yung pagpapatingin pa rin. Tandaan din ang epektibo sa iyong kakilala, pwedeng hindi naman epektibo sa iyo dahil maaaring di naman pareho ang inyong kalagayan. Sa pagpapatingin sa doktor, makatitiyak na angkop ang iinuming gamot sa iniinda ng katawan at para di na lumala pa ang karamdaman. Lay Alves, GMA News.